Nagwo-worry ka ba na hindi ka ma-approve ni Pag-ibig at hindi mo mabawi yung 10,000 mo? Sige, sagutin natin yan. Alam mo ang good news dyan, hindi ka naman kasi makakapag-reserve, hindi ka magbibitaw ng 10,000 kung hindi ka naman qualified. Kaya nga 'di ba binabanggit natin yung may COE cap, may salary required tayo, may co-borrower, may mga requirements, may mga ID, and kung may foreclose ka ng housing loan noong unang panahon, hindi ka pa din makakapag-reserve. Yun kasi iniingatan din naman namin yung kaming mga ahente, yung effort namin is hindi naman masayang. Hindi namin pwedeng ipilit yung mga hindi dapat ipilit. Hindi namin pwedeng ipilit na hiwalay ka sa asawa, i-reserve ka pa din namin. Kasi hindi kami magkaka-commission kung hindi ka naman qualified, hindi ka maka-push through sa loan document signing. So sayang din naman ang effort namin and yung effort ninyo. Yes, hindi ka po makakapag-reserve kung hindi ka po makakapagpasa ng mga required salary. Ang pinaka-delicate lang po is yung pag-stay sa isang trabaho hanggang hindi mo pa nakukuha yung susi or hindi ka pa approve. Pero hindi mo naman dapat ipag-alala yun kasi kay Pagsibol Village, southwest ng Naik, Cavite, alam mo, RFO tayo this year, for filing tayo this year. So hinihingi lang naman ng developer na at least may trabaho ka or valid yung job contract mo, may trabaho ka hanggang first quarter next year o hanggang March man yan, basta makahabol ka sa first batch ng filing sa Pag-ibig ngayong September, October, sureable na yun kahit mawalan ka na ng trabaho or umuwi ka na ng Pilipinas or mag-resign ka na sa employer mo ngayon, basta ma-loan approve ka at makuha mo yung susi. Okay po. Yan ang maganda pag mga walang down payment kasi for filing agad sa Pag-ibig, process agad ng move-in mo kapag na-loan approve ka na. Ang nakakatakot, yung may 20% na down payment na babayaran mo ng 24 months in the event na mawalan ka ng trabaho or umuwi ka ng Pilipinas or nag-resign ka or basta nawalan ka ng trabaho bago mo maipasok sa Pag-ibig or bago ka ma-approve or bago ka maka-turnover, yun ang medyo scary, di ba? Yun talaga normal na tinatanong, what if hindi ma-approve, hindi mo makuha yung susi, refundable pa ba ang 10,000? In our case, very minimal po yung chances. Okay po. Doon naman sa mga buyer natin na naghulog ng 24 months, tapos hindi nakaproceed sa pagpasok sa financing, ibang cases na yun. Per developers, ano na yun, sila na lang mag-usap-usap kung may non-refundable ba. Kaya maganda, binabasa mo yung mga papeles kapag nagre-reserve ka. Kapag may mga doubts ka, may mga inquiries ka, may mga gusto kang itanong, be very bold na itanong yan. Kasi pera mo yan, 10,000 is hindi barya. So, ang maganda po sa mga video na ina-upload ko, at least na-enlighten yung mga tanong mo. Kasi alam ko, normal na tanong yan. Even ako, kung ako ang magre-reserve, ako ang mag-a-apply ng housing loan, gusto ko din naman makasigurado kahit yung 10,000 ko is kung refundable ba siya. Pero again, for Pagsibol Village or any project na ino-offer ko na RFO, short term lang po kasi ang babayaran nilang down payment. Sa Pagsibol, in our case, wala tayong babayaran. So, basta may trabaho, basta ma-qualified ka, basta maipasok sa financing, basta makuha mo yung susi, kasi si Pag-ibig kasi is nagba-background check. Chine-check niya kung employed ka pa, qualified ka, tie up ka pa dun sa company, 'di ba? Sa company, mag-check yan. Halimbawa, SM13 ako tatrabaho. Mag-i-email yan sa HR ng SM13 kung dyan ba ako nagtatrabaho. Pag sumagot na si HR ng any company natin dun sa email ni Pag-ibig, notice of approval ka na. Pero pag sabihan mo kasi yung ano mo. Kasi nangyari yan sa amin sa Pagsibol Village na nagkaroon ng magandang offer yung kabilang company. So, ang papeles namin is nasa loob na ng Pag-ibig. Ang ginawa lang naman is nag-advise na magpasa ka ng bagong kontrata or bagong payslip, bagong COE, bagong ESAB, i-update mo yung employer mo sa ESAB, bagong company ID. Yan lang naman yung mga binago and bagong form. Kasi nagbago na siya ng employer. So, i-re-apply lang din naman yun. Basta ang mahalaga kay Pag-ibig, while ongoing yung process, dapat employed ka. Ikaw lang naman din na makakapagsabi sa sarili mo niya na kung qualified ka or
makakapasa ka. Kasi pag sinabi ko sa yung 30,000 ang basic salary kasama food and allowance, ikaw sa sarili mo, alam mong qualified ka. Pag humingi ba ako ng COE, makakapagbigay ka. Hindi ka naman po kasi makakapag-tripping and reserve sa office namin kung hindi ako sigurado na ikaw mismo sa pag-uusap natin na qualify na kita. Okay po? Kaya mahalaga pong sinasabi ko sa inyo na regular na empleyado ka ba? Hindi ka po ba virtual assistant? Hinuhulugan ba ni company mo ang pag-ibig mo? Check ko yung payslip mo, tingnan ko kung may contribution na 100 pesos or 50 pesos. So rest assured na yung time mo at yung time ko is pinapahalagahan ko talaga. Okay po? So sana'y naunawaan mo short video na to kapag may mga nagtatanong sa akin na refundable ba ang 10,000? Kasi ang iniisip nila, mababawi ko ba ang 10,000 kung hindi ako maa-approve? Nabanggit ko na po yung reason na madi-disapprove, reason na maa-approve, ano yung mga requirement para maka-pursue. And syempre po, normal yun or given na po yun na dapat po may trabaho ka kasi magsi-CI po si Pag-ibig. Kasi underemployment po lahat ng qualification ni Pag-ibig. Kapag wala ka pong trabaho, ano na po yan? Ibang usapan na po yun. Kasi po, nung maglo-loan document signing ka, hinihingan pa rin tayo ng latest COE, latest payslip, latest ESAV, para on the same month, halimbawa, on the month of October, maglo-loan document signing, papasok sa Pag-ibig yung ating mga documents. Kailangan po, on that month, na sigurado po ni developer na employed pa din kayo. Kaya ina-update ang COE, payslip at ESAV. Okay po, naunawaan? So sana nakatulong sa inyo at na-enlighten, naunawaan at na-comfort at napanatag po kayo sa short video na to. Paki-like naman kung nakatulong. Maraming salamat.